Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Roson. Kasama po rin po natin Attorney Renato Bundal, ang convener po ng United Makati Against Corruption. Yan. Naniniwala pa ba kayo sa integridad ng COA? Opo. In fact, natutuwa nga ako dun sa mga pronouncements na ginawa ni COA Chair nung dalawang hearings sa Senate, no? Una, sinabi niya, red flag yun, yung chinap-chap niya yung kontrata na iisang proyekto. Bakit walang nabid na amount? Pangalawa, nung second hearing, sinabi niya na according dun sa mga dokumentong hawak niya, yung phase 1, 2, 3 pa lang, habitable na for clean up na yung building. Nagtaka siya, bakit pa nagkaroon ng phase 4 at nagkaroon pa ng phase 5 na 1.2 billion pa yata yung nagasto sa phase 4 and phase 5. So, kung tapos na yung building ng phase 3, para saan pa yung phase 4 and phase 5? Pero ngayon ba, meron ng konkretong galing sa Commission on Audit na pwedeng gamitin natin sa korte? Wala pa po. Nagsasabi na, eto talagang kayo may overpricing kayo because that's one of their obligations. Ang paliwanag po ni Co-Chair, ang ombudsman daw po, humingi na ng tulong sa kanila. Kaya nag-set na po ng special audit ang Commission on Audit. Yung pong mga regular audit na sinasabi, yung pong ginawa ng mga resident auditors, baliwala na po yun. Kasi sabi nga, under evaluation so po you're lahat. saying na yung masusupersede kasi ito nung special audit na gagawin. Yes po. But with regard to the regular auditing that they have done before, walang anomalyang nakita. Yun po ang sabi nila. There was no overpricing. Pero hindi nila ma-justify sa Senado. Kasi yung mga sabi task, po ng COA. Di ba? So, parang kung naniniwala kayo sa integridad ng COA, you should have parang believed what they have said na walang anomalya. hindi po. Ang sinasabi kong integridad, yung commission proper. Pero yung mga COA resident auditors, gaya nung nangyari sa PDAF, lumusot lahat over the years. So you're saying ngayon, itong pagkakagawa nila nito, anomalous din. Opo. And kung meron ding ibang dapat na kasuhan, kasama din dapat na makasuhan dito yung mga resident auditors nila, hindi ba? At sinama na po namin. So Pati kasama yung mga technical audit specialist na tinatawag, sinama na po namin. And ngayon, you are still waiting for the result of the special audit na kailangan gawin. Opo. Dahil based on the regular auditing, walang overprice. Opo. At walang kaso lalabas na pwedeng isampa doon sa mga binay. Opo. Kaya mabuti yun at sinabi ng COA Chair na yung papel na yan na ginagamit ng mga binay to justify, internal memo lang at under evaluation pa nila. Nagtaka nga raw si COA Chair, paano nagkakopya ang Makati? Kasi yung kopya namin galing din sa kanila, sa Makati rin. So, ayun, sa Makatwid, as far as COA is concerned right now, kung ano man ang sinabi ng COA resident auditors nila, baliwala yun. So it's gonna be COA against COA mangyayari? Hindi po. Kasi yun ang commission proper . Yeah, but what I am saying There is only one. They are part of the Commission on Audit, But diba? only the special audit now will say with certainty whether there is an overprice or not. Kaya nga, if the special audit team will now say that there's an overprice, then they will be going against their own people. Yes po. Dahil ang kalaban naman nila ngayon yung Mga resident. mga nag-audit na nagsabing walang overpricing. Tama, gawin ng PDAF. And you are confident na paglabas ng special audit ay meron itong magiging paborableng resulta? Opo, sa tingin ko po. At saka may mga violations na rin. But what made you say na meron kayong magandang pakiramdam na maglalabas ang COA ng isang resultang paborable sa inyong reklamo? Kasi kuya, kahit saan tingnan mong anggulo, kinumpare namin yung 2.7 billion na 11-story building sa isang 2.8, 57-story building ng Residences of Makati, yung pinaka-flagship condo project ng Ayala. Halos magkapareho ng halaga. Ganito lang kataas yung building ng Makati, yung Residences ganito kataas. Baka hindi naman apple to apple yung comparison. Ganyan po yung rason nila, Junjun. Pinrove na po namin . A building is a building.
Kahit anong gawin mo dyan, building pa rin yan. Ngayon, sabi nga ni Cuervo, siguro naman, mag-agree rin kayo na kahit na parehong lote, parehong bahay ang itinayo, maaaring magkaiba ng presyo. Diba? Depende kasi kung anong klase yung... malay mo, pundasyon nun, ginto. Diba? But that is something sabi nga po diba? ni Mr. Cuervo, yung aming tumulong sa aming very respectable appraisal and property valuer, para magkaganon yung halaga nun, dapat may mga diamante sa mga dingding, may mga ginto sa pundasyon. Wala namang ganun dito sa Makati, sa Dubai lang at saka sa Brunei lang merong ganun Kaya kahit anong angle ho tingnan pag kino-compare ho sa mga like buildings, meron hong dun sa Rockwell, tabing-tabi na halos ng Pasig River. Yung halaga ng pundasyon nun mas mura pa kaysa dun sa Makati Alam naman po namin na doon nila ibinabaon lahat ng kanilang depensa dun sa pundasyon. Pero pag itong mga quantitative source, kasi magkakaroon nga po pala ng ocular inspection sa September 1, yung Senate Committee, may dala na hong mga quantitative analyst para makita kung magkano ba ang presyo talaga nun or kung paano ikukumpara. Kasi that's one of those things that you really have to prove na kailangan makita ang difference nito dun sa mga regular buildings na pinapatayo. Diba? So until such time ay hindi pa rin masasabi kung may overprice nga o wala. No? So ito ba, kayo ba wala ba kayong kaugnayan sa mga taga-LP? Wala po. Hindi naman po ako LP. Kakilalang mga malalapit sa inyo sa LP. Yung vice mayor ko po, kaibigan ko yun LP? Siya LP. So hindi naman trabaho ng taga-LP to na sinususian kayo para trabahuhin ninyo itong ganitong kaso kay Vice President Binay? Kuya, kung kami pong taga Makati, tumindig, nagkaroon kami ng moral strength para labanan ng isang higanting pamilyang katulad ng mga Binay. Mali po ba sa amin na pagka nag-aral kami at nakakita kami ng katiwalian, mali po ba sa amin na para magsampa ng demanda? Kung lagi na lang sasabihin na politically motivated, wala na masasampahang kaso ang bawat politiko dito sa ating bansa. Kasi timing pinag-uusapan din naman ngayon dahil matagal na kayong laban sa Binay, 98 pa. Tapos ngayon, getting closer to his presidency si Vice President Binay. Tsaka kayo biglang lulutang at tsaka kayo magrereklamo ng ganyan. Pero kuya, tinan mo, 2007 nila sinimulan. 2013 nila tinapos. In fact, nag-inaugurate sila November 2013. Para mangala pa po kami ng mga dokumento namin at mag-aral lang isang matibay na demandang maisasampa, siyempre di 2014 na. July naman po kami nagsampa. Kailan namin isasampa? Saan ba talaga yung pinaka-resonabling oras na namin isasampa ang aming kaso? So you're saying na from 1998 up to the present, ngayon lang kayo nakakita ng konkretong pwede ninyong ibato sa mga Binay. Opo. Ngayon lang kayo nakasilip ng, eto pala, meron pala akong pwede nakumpleto po namin ang documentation. But you started the documentation since 2007. Opo. So, noong palang inuumpisahan ito, nag-umpisa na rin kayong sumilip. Opo. Dito sa ano na to. Pinagtsagaan po namin. Parang tinitignan na nyo, 2007 pa lang, kung paano ba natin kakasuhan itong mga Binay. Wala nga kaming total Wala, hindi namin masuma kung ano, kasi wala silang 2.7 na sinasabi nung 2007. Kailangan pala dito sa Makati sa lahat ng mga proyekto, intayin mo munang matapos at pagdugtugin mo lahat ng appropriation na ginamit nila. So in order for you to come out with the final figure. That could probably be also a style ng 'di ba? Dahil pwedeng naman 'yon, pwede namang yan ang ating gawing strategy on how to go okay about lang yung it, kuya. Kung may sinasabi silang starting budget, para nako-compare namin yung gastusan, di ba po? Wala nga lahat Bigyan ko kayo ng halimbawa. Nung Senate hearing, tinanong si Mayor Junjun Binay, doon sa ospital lang Makati 1, Mayor, dito sa papel na hawak namin, kami ang nagbigay, na 2 billion na, phase 2 pa lang. 2 billion na. Tinanong siya, Mayor, magkano ba talaga ang suma total ng budget na kailangan mo
para tapusin mo yung Proyekto na yun. proyekto na yun. Wala akong nasabi. So, lahat kami, kailangan mag-abang. Kung kailan nila tatapusin at saka na lang namin susumahin kung magkakano ng gastos nila para ma-determine namin, abay, laki naman ang nagastos dyan. Kaya bulag ho kami lahat sa Makati. Bulag kami. Oh. So, in other words, sa pag-aabang ninyo na maikakaso ninyo, ngayon pa lang talaga, at dito lang sa building na ito, kayo may nasilip. Opo. Aside from this building na overpriced, wala kayong ibang nasilip sa kanila na masasabi ninyong pwede ninyong ipuntos sa kanilang pamamahala. Are you not satisfied with the way they are running Makati? Alam niyo po ang pagserbisyo, sa laki ho ng pera ng Makati. Remember, 3/4 of the land area of Makati is Ayala. Walang pakialam ang Makati City Government doon. 1/4 na lang ang natitira na puro mahihirap. Kahit ito grade 6 lang ang graduate, basta may pusong maganda, makakapagpagawa ng mas marami pa eh. No. Ang tinatanong ko lang po is, are you not satisfied with the way they are running Makati? Hindi ho ba magandang pamamalakad nila sa Makati? Dalawang bagay yan, kuya. Sa kanan, yung magandang serbisyo. Yung sa kaliwa, yung pumapasok sa bulsa. Saan tayo masasatisfy doon? So, you're saying, pagdating sa serbisyo na kanilang ipinakita, wala naman kayo maipupuntos? Hindi ho, may pinupuntos kami. Sa bawat maganda, may masamang nangyayari sa kaliwa. Ang ibig lang kong sabihin, bukod dun sa, kasi yung aligasyon ng pagkuha na napupunta sa dahil yun dapat patunayan natin, di ba? At kaya nga hinahanapan ninyo ng butas since 1998. Ay, hindi ho. Di ba? 2007. Since 2007. At wala kayong nakikita maliban dito sa building na ito. Hindi ho. Itong building na to, dahil sa pag-aaral namin dito, na-establish na namin na ang modus operandi nila BPB at saka ng kanyang anak, yun nga. Wala silang sasabing total budget, chachap-chapin nila yung lahat ng kontrata para ikaw, kung hindi ka matyagang mag-intay, mag-abang kung magkakano aabutin yan, abay, hindi mo na malalaman kung magkakano talaga naging overprice. So itong, kung hindi dahil sa aming isinampang demanda, hindi magkakaroon ng ganitong mga pag-iimbestigasyon para malaman ho talaga kung magkakano ba talaga. Ngayon, tanong kita, kuya, bakit pa mag-overprice ang mga public officials sa kanilang mga proyekto? Para ipamigay nila yung perang overprice? Hindi naman ho siguro nangyayari yung sa ating bansa. But ang punto lang muna ho ay yung serbisyo, okay. Okay. Kaya walang reklamo kayo sa serbisyo. Sa akin, hindi ako nagre-reklamo. Yung lahat ng mga nakikita ninyong ginagawa naman nila, except dun sa aligasyon ng pagbubulsa, ayos naman. Dapat lang naman eh. Pamamalakad. At saka dapat lang naman. Hindi. Pero kasi merong kaso ng nagbubulsa na, pangit pa ang pamamalakad. Diba? Merong kaso ng nagbubulsa na, hindi pa inaayos yung serbisyo. So, in this case, sinasabi ninyo, ayos naman lahat ng serbisyo. Ang problema lang, meron kayong aligasyon ng pagbubulsa ng pera ng kabangbayan. Yes po. Now, let us go dun sa the fact na chinap-chap, hindi pinakita yung buo. Initially, wala ho bang inilalabag ito sa batas? Meron ho. So, dun pa lang, meron na kayong pwedeng ikaso. You don't need to prove na overprice yan o hindi. Hindi nga po namin alam na ganyan na nangyari. Kasi, in fact, nung nag-charge kami nung una, wala kaming violation ng Government Procurement Act of 2003. Kasi yun ang effective law noong 2007. Doon, sa batas na yun, bawal ang splitting of contracts. Yun ang isa sa mga remarkable aspects ng batas na yun eh. Ngayon, nung nakita namin itong memorandum na nilabas ng COA Resident Auditor ng Makati na si Miss Kag-aanan, doon lang namin po nakita na yun nga, nakalimang phase po yung pinaka-building. So with the existing procurement law nung 2007, based dun po sa naging sistema at proseso ng kanilang pagpapagawa at pagpuprocure, meron na kayo ngayong nakikitang violation. So meron na rin kayong grounds na pwedeng gamitin, nakasuhan sila apart from the overpricing. Yes po. So ito ho ba ay ginawa na po namin. Po ninyo? So na-i-file na din po ba ninyo ang kaso na ito? Yes po. So ito naman ay
ipanibagong kaso bukod sa overpricing, ibang kaso naman doon sa paglabag sa procurement law. Yes po, pero nakasupplement siya sa aming original complaint. Or so parang Dinagdagan na namin. parang isinama na lang po ninyo. Opo. Consolidated na ito. Yes po. So ang sasagutin na nila ay hindi na lamang dun sa overpricing, kung hindi pati na yung dapat na ipaliwanag tungkol sa paglabag sa procurement law. Tama po yung kuya. Well, kailan ho natin ini-expect that these things will be resolved? At kung kailan ba ang sabi sa inyo ng COA na maglalabas sila ng kanilang resulta ng special audit? Well, kasi kuya, nung sinampa namin ito, both administratively and criminally sa ombudsman. Dun sa administrative side, nag-order na po ang ombudsman for the respondents to file their counter affidavits. Humingi po sila ng extension, binigyan po sila ng 10 days. Siguro mga 8 days na lang yung natitira sa kanila to file their counter affidavits. But insofar as the criminal aspect of the complaint is concerned, sabi po ni COA Chair nung sa hearing, humingi na po ng tulong ang ombudsman sa COA Chair para magkaroon ng special audit. Now, ayon naman po kay COA Chairman, halos matatapos na po yung special audit team. Kasi may mga dalubhasa silang kinukuha. Kaya lang yung iba, kung may project sa Makati, ayaw sumama dun sa audit team. Sabi, baka within the next week, baka pag special audit na rin po ang COA po. We're talking of a plunder case din po dito, Yes po. attorney, ano? At pag pinag-usapan natin yung plunder case, pag nakakita po dito ng grounds para ito ay maisampa, this is going to be something na kulungan na naman ulit. Hindi ba ganun ang Uso ngayon yung kuya, di ba? ang mga respondents po natin dito ay sino-sino lalabas? Si VP Binay, si Mayor Junjun Binay. Mayor Junjun. Lahat ho ng konsehal mula 2007 hanggang 2013. Okay. Tapos yung mga resident COA auditors. Yung mga TAS, yung technical audit specialist na nag-reasonable. Umamin po si Vice Mayor Nestor Mercado na nagkaroon daw siya Oo. At saka siya naman yung nun. Vice Mayor siya nun. Siya nagsabi presiding. Not unless na siya ay kuhaning witness at ilagay sa witness protection program. But we have to charge him first bago siya ma-discharge. Gagawin nyo bang i-charge nyo ba di ba kalyado nyo yun dati? We go by the evidence So, may kaso na rin sa inyo ngayon. Kasama na sa kinasuhan nyo din si Vice Mayor. Kailan lang ho kasi yung hearing Nung nag-supplement kami before the hearing. Ngayon, mag-supplement na naman kami to add additional respondents. So, kasama na siya doon? Sasama namin dahil because of his admission. So, ito po, kung sakasakali, may probable cause, aabangan na ninyo na within the year, mangyayari kaya ito? Hindi po natin alam ang takbo. So magdadasal na lang po tayo, kuya, na mapabilis. So what are you expecting? Kung ano ang the most nito sa... Siyempre, bilang lawyer, meron din kayong kalkulasyon Ano bang the most nito? Alam niyo, kuya, will this drag until before election or campaign period? Hopefully not, kuya. Pero alam mo naman, as a practicing lawyer, practical din ako. Hindi ko naman pwedeng mapuwersa ang machinery ng ating ombudsman of justice na mapabilis. So, how many years na po ba kayo in practice? Ako po yung naging lawyer nung 1990 po. 1990? Naglalagay din ba kayo sa judge? Hindi po. Pero alam nyo may nalalagyan na judge. May naririnig-rinig po tayo. Kaya kami natatanggal ng mga judges So, hindi, naririnig nyo lang? Wala kayong experience? Sa akin po, wala. Wala. So, wala kayong kasong ipinapanalo na dahil naglagay kayo. Laban po tayo on the merits. Kasalanan sa Diyos yan, kakakuya. Well, sige po. Good luck po, Attorney. Maraming salamat for the time you have given us. Good luck po sa inyo. Attorney Renato Bundal, dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.